Sa mga oras po ito, may mga kasama po tayo live dito po sa studio. Dati pong Defense Secretary, suki na po natin. Wala iba kundi si Ginoong Norberto Gonzales. Sir, good morning at welcome back po dito sa Pulso ng Bayan ng SMNI. Good morning. Opo. At syempre, pag-uusapan natin pa rin itong mga maiinit na issue sa ating bayan. Unahin ko lamang itong kamakailan lamang na pag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na taasan yung base pay ng mga military at uniform personnel bilang isang dating Defense Secretary. Ano naman po ang masasabi po ninyo sa timing nitong pagtataas po ng base pay ng mga military at uniform personnel, Sir Norberto, sa gitna nga po nitong mga panawagan o mga protesta laban sa korupsyon sa ating bansa? Hindi ko alam kasi yun tama ka doon tungkol sa baka mali yung timing. Ang importante natin tignan dyan, saan kukunin yung pera. No? Kasi alam mo, hindi maganda ang takbo ng ating ekonomiya sa kasalukuyan. At ako naniniwala na ang armed forces, yung mga ating mga soldiers, ay sasama ang loob nila kapag nasabi ng ating mga kababayan na kasama sila sa sisira ng ating ekonomiya. No? Hindi maganda yan. Sa ngayon kasi, tingnan natin kung saan kukunin yung pera. Pero sa tingin po ninyo, Sir Norberto, sapat na ho ba itong kompensasyon bilang isang dating secretary din ng Defense, yung kompensasyon ng mga sundalo at mga pulis upang matugunan po ang kanilang mga pangangailangan? Alam mo, talaga naman laging kulang ang dapat tanggapin ng ating, hindi lang ang ating mga sundalo at ating mga kapulisan, yung buong bureaucracy natin, kung titingnan natin, kaya medyo kulang pa ang kanilang tinatanggap para masolusyonan yung kanilang mga daily problems sa pagkain. Lalo na ngayon, dami nakakasakit. Kaya importante talaga kung sana ma-increase natin. Pero pagandahin muna natin ng konti ating ekonomiya. Naniniwala ako sa mga public servants natin na medyo kahit na nagtitiis na yan, pwede magtiis pa ng konti para kung makikita natin ng gobyerno natin talaga nag-aayos ng ating ekonomiya. Opo. Sa tingin po ninyo, yung performance, yung moral ng AFP at pati na yung mga pulis natin ngayon ay naapektuhan din kahit papaano dahil dito sa mga issue po ng korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. Lalo na yung mga kasangkot, yung mga matataas pa na opisyal po ng ating bansa. Alam mo, sentimiento na ng bubayan yan Hindi lang yung mga kababayan natin na wala sa gobyerno. Pati, of course, yung mga nasa gobyerno, lalo na. Yung ating mga kapulisan, ating mga sundalo, lalo na. Kasi mas higit nilang nakikita kung ano nangyayari sa bayan Meron silang facilities para makita ang totoo. At kung makikita mo talaga naman, nakakawalan ng gana di ba? Opo. Pero nung kayo pa naging Defense Secretary, Ginoong Norberto, meron ba talagang pagkakataon, at least man lang, yung ating mga uniform personnel na makapagpalabas ng kanilang mga saloobin? Kung meron man, lalo na't nakikita po nila ngayon, ang ating mga kababayan ay walang tigil po yung mga kilos protest na ginagawa para lang po talaga mapanagot yung mga may sala sa issue po ng korupsyon. Hindi natin tigil ang usap-usapan nila sa kanila, sa sarili nila. I mean, yung within their circle, nag-uusap-usap yan. Tinitingnan nila kung ano talaga ang nangyayari. At kung minsan, dahil sa utos ng mga nakakataas, pinipigilan ba na ipalabas yung mga damdamin nila? Well, bahagi ng kanilang disiplina yan. Pero yung pakiramdam nila sa nangyayari sa kaguluhan dito sa atin, paghihirap ng ating mga kababayan, karamihan sa mga sundalo natin at pulis may hirap din yung mga pamilya nila Kitang-kita nila kung ano nangyayari sa bayan natin ngayon. Opo. Yung makikita natin ngayon, yung mga retired generals at iba pang mga dating mga kasundaluhan ang maingay sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin laban po sa issue ng korupsyon sa ating bansa, Secretary. Oo nga Kaya nagkakaroon ngayon sila ng pagtatalo. Kaya ako naman, nakikiusap sana ako doon sa mga retired. Dahil nanggaling din naman sila doon sa loob. Ako din, nandiyan nung kapanahonan ko. Pero bigyan natin ng pagkakataon ang mga nasa serbisyo
na pagkakataon na talaga gumawa ng kanilang sariling desisyon. Total, sabi ko nga kanina, nakikita naman nila kung ano talaga nangyayari. Meron silang pagkakataon, meron silang mga facilities, meron silang mga programa na talagang makikita nila kung ano ang nangyayari. Kaya kung yung mga nagtutulak na kumilos ang ating armed forces, I think kikilos yan pag tama ang panahon at tama ang sitwasyon. Opo. At hindi po ibig sabihin na hindi po sila nagsasalita ito mga kasundaluhan o takot sila dahil baka matulad sila nitong dati ding membro ng AFP o kasundaluhan itong si Orly Gotesa, Secretary. Alam mo yung kaso naman ng ating Marines na yan, napag-initan kasi alam mo, seryoso yung mga sinasabi niya eh. Sana kung maayos yung ating pamahalaan. Dapat siya ang pinoprotektahan, di ba? Kasi naniniwala ako sa sinasabi niya eh. Dapat yan, tignan natin mabuti, suriin natin. Baka makatulong sa ginagawa nating investigasyon sa mga pagnanakaw na nangyayari sa bayan natin. Opo. Pero hindi po ibig sabihin ito, Secretary, na kahit nakikita natin na ginigipit at iniipit po yung mga kritiko ng administrasyon, ibig sabihin na titigil na sa pagsasalita. Ay, malamang pagdating ng tamang panahon, magsisipagsalitan lahat yan eh. Kaya nga, ang mahalaga, tinitignan nga nating mabuti yan, ang gumagawa ng investigasyon, ang gumagawa ng mga ahensya para mag-imbestiga, ay galing sa gobyerno. Yung mga nanggagaling sa gobyerno na nagkakaroon ng authority over this institutions na ginagawa ngayon, sila yung itinuturo na utak ng pagdadakaw eh. Paano yan? Kung merong utos ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na taasan po yung base pay po ng military at uniformed personnel, dito naman po sa Kamara, sinuspindi po itong si Congressman Kiko Barzaga dahil daw sa disorderly behavior, dahil doon sa mga post po niya laban po dito sa dating speaker ng Kamara at maging sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. At pati yung wala na rin sweldo to suspendido din. Kasama po yan doon sa kanyang sanction na ipinataw po sa kanya ng Kamara. Ano naman po ang masasabi po ninyo, Secretary? Kung ikukumpara mo yung ginagawa ng maraming congressman sa ginagawa ni Congressman Barzaga, no comparison. Kaya ka nakakapagtaka dakit. Ang sana, ang gawin nila, tulungan nila yung ating batang congressman kasi ang galing niyang magsalita, galing niyang maghatid ng mensahe sa ating mga kababayan. Tulungan nila, gawa nila ng magaling na staff para bigyan mo siya ng research team. Kaya naman ng Kongreso yan. Para yung sasabihin niya, ay hindi nila masasabing mali. No? Kasi tama yung ginagawa ng ating batang congressman eh. Ngayon, tulungan natin ng konti. Kasi alam mo, nangangailangan naman ng ating mga kababayan ng mga impormasyon na tama. Kung minsan, sa kabilisan, alam mo, bata pa eh. Kaya mabilis na announce ka agad ang kanyang mga pagsusuri, tulungan quietly, bigyan mo siya ng isang magaling na research staff. So, ang ibig sabihin nito, Secretary, si Congressman Kiko Barzaga, ang itinuturing po niya isa po sa mga congressman na tumatayo dyan sa Kamara sa ngayon, laban po sa mga issues ng korupsyon sa ating bansa. Nagiging ganyan si Congressman kasi dapat ang Kongreso as an institution ay dapat pagsimula silang sundan yung the spirit of what our young congressman is doing. Tingnan mabuti, unawain nila at sundan nila yan. Opo. At ang problema, yung nagmamyaw laban po sa issue ng korupsyon, yun pa ang ginikipit. Pero yung mga sangkot po sa korupsyon, mga pangalang nababanggit po ni dating Congressman Zaldico at marami pang mga resource person ay hindi po daw. Tulad po ni dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Sandro Marcos. Dapat bang sila ang isuspende din? Katulad ng ginawa po kay Congressman Kiko Barzaga para po sa inyo? Yan ang hihilingin ng taong bayan ngayon. Ang kanilang napili yatang strategy, strategy of silence. No? Walang kikibo. Lahat ng kikibo, babawalan. No? Ang hinihintay ng taong bayan natin, huwag silang kumibo. At kung kinakailangan,
kung sususpendihin nila yung ating batang congressman, dapat suspendihin nila yung buong institusyon nila. Kasi mas malubha yung ginagawa nila na laban sa interes ng ating mga mamamayan. Opo. Lalo na ngayon, may mga pag-aaral na lumalabas sa Secretary na binansagang pork barrel kings. Itong si dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Sandro Marcos. At marami pang mga kongresista ang lumalabas sa mga ulat na may mga dawit po, no? May mga malalaking allocations sa kanilang mga distrito na questionable, di umano. Alam mo, dapat pakinggan nila. Alam mo ba, nagkaroon yata sila ng isang okasyon dyan sa Kongreso, sa House of Representatives, na umimbita sila ng isang religious leader. Ang sabi ng religious leader, tumigil na kayo. No? Tama na. Kaya ako, sana maganda, sa halip na ipagsiksika na walang kasalanan, katulad ng ating batang Marcos, no? Humingi siya ng paubahan sa mamamayan. Sabihin niya, sige, yan ang kalakaran dati. Ngayon, babaguhin na namin. Kalakaran pangkabutihan na ng sambayan na ng ating gagawin. Sana gano'n. Humingi man lang ng paubahan din. Hindi eh. Sabi, hindi, wala akong kasalanan. Ang problema, habang sinasabi nila na wala sila kasalanan, lalong umiinit at tumitindi yung suspicion ng mga mamamayan na talaga sila guilty. Opo. At sa tingin mo, sa gitna nga po nitong mga issues ng korupsyon ay nakatutok pa ang ating Kongreso sa paggawa ng batas. So parang distracted na po sila sa mga nangyayari ngayon. Hindi na masyadong nakatutok doon sa mga dapat gawing batas para sa pangangailangan ng ating mga kababayan dahil mismo sila ay di umano'y mga sangkot din po dito sa issue ng korupsyon. Alam mo, maganda sana itong panahon na ito eh. Itong panahon na tinitignan natin kung ano yung mga policy, ano mga batas ang gawin natin para ayusin na natin ang ating kinabukasan. Kasi napaso na tayo ng todo eh. Kitang-kita mo naman yung simpatiya na ngayon ng mamamayan sa pagbabago. Ngayon, meron na tayong sentiment na ganyan. Dapat very active na ang pagbabagong buhay ng ating mga namumuno. At simulan lang diskusyonin kung ano mga dapat natin gawin para panibagong buhay tayo dito sa Pilipinas. Opo. At bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Secretary, may mga nananawagan nga na dapat i-abolish na itong Kongreso, Senado at ang House of Representatives dahil nga halos lahat ay dawit di umano sa korupsyon. Ay masyadong popular ngayon yan. No? Kaya nga, dami nagsasabi nga, resign all eh. Di ba? Pero yan ay mga kuro-kuro pa lamang. May mga pamamaraan na pwede natin gawin yan na palitan. For example, natin ang Kongreso. May mga pamamaraan tama at maybe constitutional in character na pagkagawa natin para ayusin talaga natin yung lalong-lalo na, yung level ng pamunuan ng bansa natin. Dapat talaga ayusin eh. Secretary, magandang umaga po, Admar po. Sir, dito tayo sa pinagdedebatehan naman ngayon dito sa social media. Kasi kahapon po, pinangunahan ni President Bongbong Marcos yung pagbubukas nga. By December 15, magbubukas na yung isang tulay dyan po sa Davao City. Pero medyo pumalag po, lalo na yung mga taga Davao, dahil merong pahayag po ang Pangulo at sinabi niya kasi sa kanyang pahayag, this is just one of our 4 legacy projects that will be finishing in Davao. Maraming pumalag kasi alam ng mga taga Davao na kapitbahay lang doon sa tulay kung kailan ba yan nag-umpisa at naipagpatuloy lang ngayon. Any thoughts dito po? Kasi ang mga akusasyon credit grabbing ang ginawa po nitong Pangulo. Sa mga ating mga kababayan sa Davao, kaunting pasensya. Alam mo, yung takbo ng sistema ng politika natin, talaga agawan ng eksena yan eh. No? Ang importante dyan, alam nila. Kasi hindi naman permanente ang mga nakapwesto. No? Pagdating ng tamang panahon, naaalala nila kung sino nagsimula ng project, sino talaga ang nagmamahal sa Davao. Pagdating ng tamang panahon, pwede naman natin igawa ng monumento yan o mga awards, no? Kung sino talaga ay nagsimula. Panahon lang yan. Ika ni President Erap nung araw, weather lang yan.
Opo. Pero nakikita nyo po ba na pag mga ganito pong klase, kasi ang ating mga kababayan ngayon with the advent of technology, nakatutok na sa lahat ng mga kaganapan ngayon. So, kumbaga kung mayroong ganitong klase ng opisyal na alam na ng nakararami kung kanino ito galing tapos i-claim niya, maapektuhan yung kanyang imahe din po, Secretary. Ang Pangulo natin, medyo sira na talaga eh. Sira na yung kanyang imahe. At itong ginagawa niya, palagay ko, kailangan kumuha pa siya ng magkagaling na consultant siya sa kanyang image building, no? Kasi yung ginagawa niya, napakaganda sana kung sinabi niya kung sino talaga nagsimula niyan, matutuwa ang mga taga-Davao at baka unawain na rin yung mga pagkakamali niya. Di ba? Sa halip na gano'n mukhang inaangkin niya lahat yung pwedeng angkinin. Akala niya sisikat siya, hindi na. Iba na ang takbo ng ang isip ng ating mga mamamayan. Nawala na sa kanya ng tiwala. Opo. No? Ayan, dagdag wala ng tiwala pa yan. Yun nga po. Ito, Secretary, ito pong proyekto na ito ay funded din ng China, no? Since 2018 pa ito na nabanggit na ito na sa State of the City Address ni Mayor noon, Sara Duterte. No? So, nag-umpisa ito mula pa noon, siguro na timing lang na ang pagtatayo is mga 2 buwan after ng halalan. So, wala naman siguro tayong proyekto na after mong nanalo, magtatayo agad. Magdadaan yan sa feasibility study, sa napakaraming mga pag-aaral pa. So, dito, na-appreciate po ng Pangulo, talagang na-appreciate niya yung bilis ng contractor nito, which is state-owned ng China. Tapos, napabilib siya sa teknolohiya, tsaka sa kabuuan ng proyekto. Pero, ang napansin ng ating mga kababayan, bakit walang ganito sa kanyang panahon? Yung talagang nag-umpisa siya. Ang nakita ng ating mga kababayan, puro yung mga flood control projects, yung mga maliliit lang na mga proyekto. Dito nakita niya yung kahalagahan na wala tayong nakitang mga inauguration na kaliwat kanan, unlike during sa past administration, dun sa Build, Build, Build ni former President Rodrigo Duterte, nanguna talaga siya sa mga inauguration. Kaliwat kanan yung opening, siguro yung iba, na timing na sa matatapos during sa Marcos administration. Ipinangako kasi niya ito na build, build more. Secretary, your thoughts on this? Kasi medyo palagay ko mali yung framework nung siya umupo. Ang inintindi niya ay yung paano siya titibay sa kanyang pwesto. Sinusuyo niya ang mga institusyon, ang mga personalidad, ang mga ahensya ng gobyerno na pwedeng makatulong para patibayin ang kanyang pag-stay sa poder. No? Ang nangyari, hindi accomplishment ang naging basihan ng kanyang pagpapatibay ng kanyang pwesto. Ang tingin ko, naging basihan ng kanilang pagsasama ay yung happy lahat. Kung gusto niyo magnakaw, bahala kayo. Mga ganyan na nangyari. Tingnan mo naman na nangyari, ha? Palagay ko, ang legacy na iiwanan ng gobyerno na ito sa kasalukuyan ay yung kalubhaan ng plunder, yung pagnanakaw sa kaban ng bayad. Yan ang talagang matatandaan. No? Contrary to yung sinasabi mo na modelo ng mga nakaraang mga presidente. Alam mo, yung mga nakaraang presidente, binabalansin nila yan eh. Meron silang mga talagang flagship projects at kung pinapaligaya man nila yung kanilang bureaucracia, ay nasa isang tabi yun. Dito, ang na-emphasize ay yung pagpapanunuyo sa mga nasa loob ng gobyerno. Tingnan mo nga, ito, hirap na tayo, tatakasan pa ng benefits yung mga armed forces. Puro ganun eh. O sigurado ko, katakot-takot na ayuda. Pero alam mo, may nakakausap ako mga eksperto sa economy natin, kinakabahan sila dyan eh. Kasi ang pinagagalingan na pinamimigay, utang na eh. Baka biglang dumating yung puntos na baka mag-collapse na yung ating ekonomiya sa dami ng utang.
Mga ganyang bagay. Opo. Nabanggit niyo po kanina yung patungkol sa pagbalanse. Sa nakalipas na mga administration, no, kay dating Pangulong Duterte, yung issue po dyan sa West Philippine Sea, alam natin na hindi agad-agad maresolba yan. Kaya nga, nung nagkausap sila with Chinese President Xi Jinping, nung kinlaim niya na baka pwede na ganito, ganyan, na pwede makapangisda, tsaka yung claim natin dito sa Pilipinas as per ruling na rin sa doon sa UNCLOS, nabanggit ni President Xi Jinping baka sa generation natin ngayon wala pang baka sa next generation baka may mabuong so kumbaga nagkaroon ng kasunduan na parang moratorium, kumbaga payagan pa rin na makapaglaot yung mga mangingisda, wala mo nang galawan. Kaya walang masyado tayong tensyon na naririnig. May mga tensyon pa rin, kumbaga pero sa kabuuan, naging mapayapa. And sinasabi ng mga geopolitical analyst po, Secretary, na tip lang ito or parte lang ito, maliit na parte lang ito sa kabuang relasyon natin sa bansang China, which is nakita naman natin kung ano yung kakayahan nila na pwede rin nating samantalahin para sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Ngayon, dito na-appreciate ng Pangulo yung bilis, yung teknolohiya. As nakikita nyo po, sinisiraan pa nga yung China, lahat na lang, no? Pati yung pag-organize nung November 15 ba yun, nakalagitnaan ng November na protesta na issue funded ng China at kesa kung ano-ano pa. Pero dito na-appreciate niya, siya mismo, yung tulungan ng Pilipinas sa China para makagawa ng ganitong klase din na mga infrastruktura. Nakikita niyo po rito na, kumbaga, malinaw na ba dito sa mga naging pahayag sa kasalukuyang administrasyon na medyo may mali yung ating geopolitics dito, yung foreign policy ng ating administrasyon po, Secretary, kasi masyadong nakatuon lang talaga sa West Philippine Sea, pero mas sinasabi nga mas may malaki pang mga magandang sa relasyon natin with China. Alam mo, malalim na issue yung nabanggit mo, no? Yung relasyon natin sa China. Ating tatandaan lang na may sariling agenda ang China. Tayo hindi natin alam kung anong sagot natin sa agenda ng China. Hindi natin alam yan At palagay ko, buuin natin din ang ating pag-aaral at pag-iisip. Bakit nakakagulo sa West Philippine Sea? For example, tama ka, maliit na lugar lang yan pero intindihin natin mabuti ngayon at nangyayari sa daigdig. Napakaganda kung maging close friend tayo ng China. Kung tatanggapin talaga ang ating panukala na maging tunay na kaibigan. In the final analysis, sa tingin ko, tayong mga Pilipino, dapat intindihin natin ang ating sariling national interest at iyan ang ating gagawing batayan kung paano tayo makikipagkaibigan sa China at sa ibang bansa. Ako natatakot ako sa kasalukuyan, no? Kasi nagkakaroon talaga ng mainit na tensyon. Ang lalo na mga kapitbahay nating bansa, hindi ko sinasabi yung ASEAN. Kasi marami sa ASEAN, sinusunod yung modelo ni former President Duterte. Nakikipagkaibigan sila sa China, tinatanggap nila yung mga joint projects, economic projects, marami sa kanila. Pero may mga nakaikot na ibang bansa sa atin, katulad ng Japan, ng Australia, even Europe, tinitignan ang mangyayari dito sa bayan natin. May plano, ang tinitignan nila is the possibility of conflict with China. Ngayon tayo, kahit na gusto ba natin gayahin yung behavior ng ating mga kapwa bansa dito sa ASEAN, ay mukhang napili tayo para magkaroon ng ibang role dito sa conflict between several countries and China. Mukha kung magkakaroon ng bakbakan, ang gusto nila ang bakbakan ay dito sa Pilipinas. Kung gusto nila talagang gerahin yung China, pahinain yung China, ayaw nilang masira yung mga bansa nila. Gusto nila dito. Kaya nakikita natin, tingnan mo yung mga EDCA sites. Ang preparasyon ng EDCA sites hindi para proteksyonan ng Pilipinas. Lamang, no? Kundi, gawin ito na epektibong panlaban kung sakalit magkaroon ng gera sa China. Napabalita ako, yung mga ibang kapitbahay natin bansa, nagtatayo na rin ng parang EDCA sites dito sa Pilipinas kasi gusto nila makipagbakbakan sa China, pero dito sa Pilipinas. Ay, yun, masakit sa loob yan Nakikita ko, wawa sakit, Pilipinas Kung sakalit magkagyera,
At talagang tingin ko, hindi ko naman sasabihin na one-sided. Both sides, I think, wants to settle this conflict once and for all. Pero gusto lang nila, kung magkakaroon ng conflict, yung mga bansa nila huwag masisira. Gusto nilang bansa lang natin. Dito lang magkakagulo. Katulad ng Ukraine. No? Lahat ng kapitbahay ng bansa ng Ukraine, walang gulo. Doon lang lahat ng gulo. At binubuhusan nila lahat ng tulong yan para manalo sa Russia. Eh baka ganyan na mangyayari dito sa lugar natin. Opo, and kumbaga dito naman po sa problema pa natin sa korupsyon, dapa na nga yung ating bansa. Hindi pa kasama dyan kung titindi yung tension natin with the other countries. Pero lipat lang muna ako dito po sa mga proyekto. No? Balikan ko yung patungkol in connection dun sa Davao Bridge project. Dito nakita yung kahalagahan ng mga ganitong klase ng mga proyekto po, no? Yung mga key projects po talaga. And sad to say, nitong mga nakalipas na budget, parang hindi na pa-priority yung priority projects. Kumbaga, sabi nga, iba yung pinlano mo na ito, bibilhin natin sa palengke, pag may extra, tsaka tayo bibili ng ganito sa palengke. Pero nung bumili na sa palengke, ang inunang binili, yung para sana sa extra, yun yung nangyari, which is yung nasaan program funds, yung mga isiningit lang po. Dito ba maaring bumagsak ang imahe talaga ng gobyerno? Kasi marami pong mga foreign funded or may counterpart tayo na hindi rin naituloy, which is ito yung comprehensive talaga yung pag-aaral. Unlike po dito sa mga isiningit lang basta-basta po, Secretary. Yan, alam mo, napakalaking problema yan. Talagang inilipat natin sa mga unprogrammed funds yung ilang gastusin na nasa program. Tinagal talaga natin. Alam mo, malaking problema natin yan. Tapos ito, mga pinapangako pa nating mga benepisyo. Kunyari, sa Armed Forces, alam mo, masaklap yan pag kinuha yan sa unprogrammed funds. Hindi nila pwedeng kuhunin sa program funds yan eh. Kaya ginagawa ng paraan para sa mga unprogrammed funds kinukuha. Eh, hindi natin alam kung may natitira pa dyan. No? Kaya, masasabi ko, yung takbo ng iyong pagtatanong, tama yan eh. Talagang, huwag naman nating intindihin yung reputasyon natin sa mundo. Sira na talaga eh. Sirang-sira na tayo sa ngayon. Ang importante sa atin ay paano natin marirestore ang confidence ng ibang bansa para tulungan pa rin tayo. Mahihirapan tayo pagdating ng tamang oras na tayo naman ang haharap dyan sa mga problema. Eh baka bigla tayo iwanan ng ating presidente, katakot-takot na problema yung iiwanan niya. Kawawa yung susunod. Opo. Yan ang problema natin ngayon. Huli na lang po mula sa akin po, Secretary. Naglabas po ng mga SALN. Una, nanawagan, nilabas yung SALN, naglabas ng SALN. Yung iba hindi satisfied dun sa pagpapalabas ng SALN kasi pwede naman daw yung doktorin, pwedeng hindi ipangalan sa iyo, pwede sa iba ipangalan. Ang isa sa mga suwestyon ng marami din ng mga mga grupo ng mga negosyante ay magkaroon talaga ng lehitimo na lifestyle check. Nabanggit na rin ng palasyo na magkaroon din ng kumbaga handa sila sa lifestyle check, no? Eh bakit parang mas pinipili sa tingin niyo po? Nakasasama din po ba ito sa kanila na para pinipili lang nila yung mga hamon na tingin nila pwede nilang gawin? Unlike dun sa mga hamon na, ito, kailangan po ninyo na sumailalim sa hair follicle drug test. Mismo na ang atin ng Pangulo ang nagsabi dito. Ayaw nilang, kumbaga ayaw nilang tanggapin. Pero yung ibang mga hamon, parang pinipili lang nila. Ang issue kasi dito, yung trust and confidence sa mga survey na lumalabas po, bagsak po talaga ang survey ratings ng presidente. Mas mataas pa po yung vice president. Tingin nyo po na kung madali lang gawin o madali lang ang pagpapaangat sa kanyang pangalan kung kanyang haharapin itong mga akusasyon laban sa kanya punto por punto? Alam mo, ang problema natin, sila din naman ang namimili kung anong isyong ilalabas na pwedeng, ito, tatanggapin ka ba ito o hindi. Kahit anong tanggapin yan, hindi naman yan makakabago talaga sa sitwasyon. No? Very important, for example, the issue of corruption. Alam naman natin
na hindi masusolve yan hanggat hindi natin napapalitan ang gobyerno ng Pangulo natin. Kasi silang utak nung nangyaring nakawan eh. Paano nila masusolve yan? Oh. Kaya hanggat hindi yan nababago, alam mo, marami sa mga kababayan natin nagsasabi, naku, huwag natin palitan ang ating presidente. Huwag natin palitan ang ating pamahalaan, baka magkagulo. Hindi totoo yan. Kasi nangyayari yan sa iba't ibang bansa na kapag ang isang pamahalaan ay hindi na nakakagawa ng tama para sa lipunan, para sa kanyang mga nasasakupan, pinapalitan. At wala namang revolusyon nangyayari, walang kaguluhan. Dito sa atin, bagamat ang sistema ng ating politika ay hindi na ayon sa mga katulad ng mga nasa ibang bansa, may mga pamamaraan din tayo na pwede nating palitan ng pamahalaan ng hindi magkakagulo, hindi magkakaroon ng violence. Alam mo, yung mga sinasabi kasi natin na follicle test, yung ating SALN, mga ganyan, bagamat importante, maliliit na bagay yan kung ikukumpara mo sa pagbabago na gusto nating magyari sa ating lipunan. At ang masasabi ko, ulit, hanggat hindi natin pinapalitan ang pangkasalukuyan nating pamahalaan, walang mangyayari dito sa lahat ng gusto nating baguhin. Opo. Secretary, sa gitna nga rin po ng investigasyon nga nitong malawakang korupsyon ng ating bansa, itong Independent Commission for Infrastructure, ay nag-resign po itong si dating DPWH Secretary Babe Singson mula sa komisyon o mula sa nasabing komisyon. Ano ho bang reaction po ninyo nitong kanyang pagbibitiw sa kanyang pwesto dyan? Alam mo, magaling na tao kasi si Bebs, no? Honest yan. Talagang hindi gagawa sa bayan. Kaya nga, pumapasok pa lang, nasasabi ko sa sarili ko, naku, nagkamali yata ng pasok. Buti naman at nakita niya na dapat umalis na siya dyan. Dapat unawain talaga natin na yung mga iniimbestigahan, hindi matutupad ang gusto ng sambayanan. Kasi tayo, anong gusto ng sambayan natin sa kasalukuyan? Hustisya. Mabigyan ng hustisya ang mga ginagawang pagnanakaw. At hustisya na ngayon na, hindi pwede yan 2 years from now. Pag iniligay mo yan sa will of justice as we know it in the Philippines, 10 taon na hindi pa tapos. Tingnan mo yung hinahanap na yaman ng PCGG. Bakit hanggang ngayon may PCGG pa tayo? Ilang dekada na yan. Ganyan yan. Kaya kailangan, harapin natin ang katotohanan. Pakinggan natin ang ating mga kababayan. Ang hiling ng ating mga kababayan, kung magkakahustisya ngayon na, at kung gagawa tayo ng pagbabago, yung sistema natin, tingnan na natin mabuti. Baguhin na natin ang sistema. Yung sistema, ang produkto ay korupsyon. Tanggalin na natin yan. Opo. Madaling, baga, ang dahilan kung bakit po daw siya nag-resign because of medical reasons, mga personal reasons. Sa tingin mo, may kaugnayan lang ba talaga sa personal na reason o internal issues po ang nangyayari dyan sa loob mismo ng ICI? Kaya po siya nagbitiw sa pwesto. Mahirap kong hulaan kung anong iniisip niya, pero ito, masasabi ko. Kapag pumasok ka sa public service, haharapin mo talaga lahat ng uri ng sakit tatama sa iyo. Dahil sa nangyayari talaga sa uri ng pagpapatakbo natin ng pamahalaan, talaga nakaka-apekto na talaga sa kalusugan yan. At dito pa, siguro kinakatakot niya, totoo yun Mabuti naman nakita niya na buhay niya mismo ay may pwedeng manganib dyan sa pinasok dyan trabaho na yan. Kung umaalis siya, pinili niya ang pamilya. Pero, pakinggan mabuti sinabi niya. Hindi niya rin mapigil ang kanyang pagmamahal sa bayan. Kasi sinabi niya, aalis na ako dyan. Kasi health, dahil sa security. Pero kung kailangan niya pa rin ang aking expertise, I am available anytime. So, ayaw at gusto. Yung pagmamahal sa bayan, yun ang ina-admire ko sa kanya. At yun ang hinihiling ko sa mga kababayan natin. Kailangan mapasa ibabaw natin. Ang tunay na pagmamahal natin sa bayan, to the point na pwedeng magkaroon tayo ng panganib sa ating buhay, masalanta ang ating mga pamilya. Pero sa panahon na to, sa lubhan ng ating mga suliranin at problema, alalahanin natin yung
side na comment ni former secretary ng ating Public Works, no? Mahalin natin ang bayan. Mahalin natin. We need it more than ever today. Po. Pero, Secretary, paano yan? Maapektuhan ba yung kredibilidad ng komisyon na bago pa lamang ito nabuo? Ay, lalo na. Sa simula pa lang kasi, may question na kredibilidad eh. No? Tapos, aalis pa yung talagang magagaling. Eh, nagsisimula kung nagsialis. Eh, ano na mangyayari dyan? Pinakamaganda talaga, sabihin natin sa ating mga mamamayan, huwag kayong patatangay. No? Kung tayo hihilig din lamang ng pagbabago, yung tunay na. Kailangan hanggat hindi nababago ang pamahalaan natin sa kasulukuyan, lahat ng yan, walang mangyayari dyan. Opo. Pero yung implikasyon po niyaan na Secretary, kasi si Babe Singson, isang critical member din po yan sa integridad at fact-finding oversight body. Sa tingin mo, malaking kumpiyansa ka pa rin doon sa komisyon, itong binuo nga ng itong infrastructure, Independent Commission for Infrastructure. Hindi ko bibigyan ng judgment ang individual members ng commission. Ano? Kasi talagang pinili yan dahil sa kanilang potential na capability para bigyan ng justification yung kanilang gagawin. Pero sinasabi nga nila, ang pagkakabuo ng ICI, parang palamuti lang eh. Para bigyan lang para lang ba yung mga taong bayan na magkaroon ng kaunting kasiyahan, kumikilos naman pala yung gobyerno. Pero alam mo, dumating tayo sa panahon na hindi na pwedeng lokohin ang sambayanan. Alam nila, walang mangyayari dyan. Kaya kung mawalan man dyan ng credibility, hindi man yan mapagtiwalaan ng sambayanan, ay ganoon talaga yan. Hintayin na lang natin na magkaroon ng panibagong pamumuno, bagong pamahalaan ng ating bansa at lipunan, saka natin tignan yung mga problema na ganyan. Ayan. Siguro, Secretary, dito na medyo light lang po ito or medyo mabigat din pala. Mabigat, hindi lang light pala. Itong susunod kong tanong, dahil nakapaghanda ka na ba ng yung mga nakapagbili ka na ba ng mga Noche Buena items mo, ha? Sabi, 500 pesos daw. Kaya, para makapaghanda ka ng yung mga Noche Buena items. Ano sa palagay mo? Ano sa tingin mo? Itong mga sinasabi po ng pamahalaan, lalo po ng DTI. Ay, yung 500? Aba, tuwan-tuwa ako, nabasa ko sa Facebook, na kasyang-kasya pala yung 500. 20 years ago. 20 years. Hindi kaya. Well, anyway, siguro, Secretary, last message po ninyo, huling mensahe para po sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig po sa mga oras na ito. Sa mga kababayan ko, pakiusap po, huwag kayong patatangay. Kasi yung ating, kunyari yung people power natin na nagsisimula na noong September 21, inulit natin ng November 30. Nakita po ng maraming nag-aambisyon pa na sila mismo mamuno sa bansa na baka sakali. Kung sakali sila ay matanggap sa people power, ay manalo sila sa election sa 2028. Huwag po natin patuloy yung mga yan. Ang people power ay hindi pwedeng organisahin. Hindi pwedeng palitan ang mensahe niyan. Kaya mga kababayan, yung pong sinimulan natin na mensahe, patungong people power, huwag po natin lilimutin. Ang gusto po natin, ang tunay na sentimiento ng sambayanan sa kasalukuyan, ay bigyan na ng hustisya ngayon na, hindi years from now. Kailangan yung korupsyon, palitan na natin. Hindi lang pigilin ang korupsyon, kundi pigilin at palitan din ang sistema na siyang pinag-uugatan ng korupsyon sa Pilipinas. Ito ang kahilingan nyo eh. Dapat yan panindigan natin. At panghuli na lang po, medyo patibayin pa natin at dagdagan pa ang ating pagmamahal sa bayan natin. Salamat. Huling-huli na lang talaga, Secretary, may naghahabol lang po ng katanungan. Kaugnay pa rin po doon sa sinasabi po ninyong People Power. November 30 rally at sa mga nakalipas na mga rallies, ano bang kaibahan nito? Kasi iba po yung mga panawagan nila. Sa'yo, gusto mong baguhin na talaga ang sistema ng pamahalaan. Pero dito, sa November 30 rally, parang iba po yung dating para sa ibang mga kababayan natin. Hindi ito malalim ha. Superficial lang.
Kasi isa ako sa sumali noong September 21. Yung lahat ng halos nakita ko mga grupo, mga natidinig kong usapan, sumali sila sa people power na hindi dala-dala yung kanilang mga bagahe ng kanilang pamumulitika. Walang flags, walang usapan kung anong grupo ka, anong grupo to. Ito tunay na nanggagaling sa damdamin ng sambayanan. Ang gusto natin, itigil na yung korupsyon. Pinagbubulong-bulungan na noon. Palitan ang pamahalaan. Bulungan yun eh. Kaya ang marami umaasa na pagdating ng November 30, yung bulong-bulungan at yung sinimulang tradisyon ng tunay na people power na walang kulay-kulay dyan, walang mga politiko dyan na may ambisyon sa 2028. Ang nangyari nung November 30 para bang na-hijack eh. Sabi lang, bawal yung magsalita tungkol sa pagpapalit ng gobyerno ha, hanggang ganito lamang. Ay pinipilit mong baguhin ang sentimiento ng sambayanan, hindi mangyayari yung pagbabago na yan. Tingnan mo ang nangyari. Compared to the number of people who attended September 21 and November 30, layo. Kaya ito sabi ko sa ating mga kababayan niya kanina, huwag kayong matatangay, no? Alam natin na yung November 30, may nang-hijack dyan, pinalitan ang sentimiento na dapat na lumabas dyan. Huwag na nating i-name yan kung anong grupo yan o anong mga pangalan yan. Pero hindi pwedeng palitan ang tunay na sentimiento ng mamamayan. At yan ay buo na. Kung hindi makikinig ang nagugustong mamuno sa people power, mapapalitan sila. Alright, Secretary, maraming salamat po sa iyo pong panahon at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Mga kababayan, dati pong Defense Secretary Norberto Gonzales ang ating pong nakasama, napakinggan po ngayong umaga.